Sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega, sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara. Naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig. Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Sen at Nelson, ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang ho, baka mamaya dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Pero may tatago mo pa kaya yan? Hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ko ng paraan. Meron siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin. Pero yung mga nakuha na ng litrato, kamukha yung pinakikita nyo kanina. Ha? Nai-record na. Eh, siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, meron nga nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya nga sabi sa'yo, 24 oras ang trabaho, Sen eh. Pero, ito yung tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng baha. Kasi kung kinumpuno mo ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo. Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto. O kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ng gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan-saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan eh. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na lumabas na ganyan, Nelson? Oo. Hindi mo kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Inutusan siya, dito ka gumawa. Sila, wala namang nag-utos sa kanila. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng pera. Kahit saan na lang ilalagay. Nakalain gumawa ka ng revetment doon sa bundok para sa baha. Wala namang ilog doon. Kaya nga yung nakita mong initial na findings, hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte. Leyte 262. Hindi rin kasama yan. Paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talaga. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Opo. Sinong dadaan dyan?
Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Oho. Baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan para may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saan ka naman nakakita ang mga ganyan? Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan ulit. Pasagin. Ito mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Oo. Di ba? Pero sinabayan kayo, Sen, ano, ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM, parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanila magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuong TRICOM. Oho. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara de Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po. Due process of law ang gumana. Nako, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Yun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. Sa 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Oho. Qualified naman yun eh. At mukhang dito, mukhang seryoso pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ang DepDep, meron na rin po. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking kontrobersya. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon, Sen. Mukhang lahat kayo gusto hindi nga, kaya nga suspect sila eh. Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nason, ang palagay mo, bakit ngayon lang sila? Parang iniisip kong mabuti. Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? Paano mong hindi dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Diba? Halimbawa yung COA.
Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong yung audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. O kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung bang, alimbawa, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan may sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang itinalaga sa mga project, merong COA yan May eh. COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na na billboard. Meron din billboard ang COA. Aha. Oh, sino yung pumirma na COA? Na-complete Sino yung district engineer? Oho. Sino yung provincial director? Oho. Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? Oho. Nakakolekta kayo. X amount of money. Wala palang project. Ayun. Ano ang iimbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. Sa gusto nyo, sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tama-tama Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Paano Ecija. yung Bicol? Oho, yan. Paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din na... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga kung sino-sino. Maraming Totoo project. naman yun eh. Ganun ho ba? Wala man nakikita. Yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Oo, sa Romblon, oo. Wala. O sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita eh. Oho. Tahimik. Tahimik daw po Supermarket. kasi Romblon, no? Dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, oo. Dinaanan ko, puro bundok. Oho. Ayan, puro puno. Oh. Puro kulista pa nga ang sumalubong sa akin. Tahimik. Paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Diba? Ayun. Kaya pala sabi ng suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi ba ibigay sa kanila? Hindi sa mga laki ng- taga-Romblon. Hindi taga-Romblon Ang may project doon. Ang gumagawa ng may mga project na, pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng proyekto. Yun nga. Sa paano yung district engineer siguro humiram na naman kay Ayun. Nelson. Kay Ibang Nelson. kumpanya. Pamisa-misa si Jen. Ayan, ang bilis. Ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga-Bicol. Yun daw. Kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Nagkalat ang mga sa Mindoro Tabi-tabi ata yung Isip-isipin mo. Mimaropa na yun, ano ha? Oo. Nako.